Good morning! Heto na yung continuation ng trip ko dito sa Kyoto. Ang susunod nga naming pupuntahan ay ang Amano Hashidate. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit tinawag na ganun ang lugar na to. Itong Amano Hashidate ay isa sa top 3 scenic view ng Japan. Kaya nga parati itong dinadayo ng mga turista. Nandito na kami sa Fuchu Station. At mula dito ay sasakay kami ng cable car. Actually, pwede kang mamili kung anong sasakyan mo pataas. Kung cable car or chairlift. Naisip ko, mas magandang sumakay ng chairlift kapag pababa kasi mas maganda yung view. So this time, nandito na ako ngayon sa loob ng cable car at umaandar na pataas. May nakilala nga akong dalawang mag-asawang Japanese. Matatanda na sila at kasama yung apo nilang namamasyal. Halatang sobrang nag-e-enjoy sila. Ayan nga pala yung sinasabi ko sa inyong chairlift. O diba, mas okay yan sakyan kapag pababa. Habang mas tumataas kami dito sa bundok, natatanaw na namin yung magandang view ng dagat. Grabe, kulang na kulang talaga tong video na to para maipakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Pagkatapos ng ilang minuto ay nakarating na kami dito sa Kasamatsu Park. At dito mo nga makikita yung napakagandang view. Merong observatory deck dito kung saan makikita mo ang Amano Hashidate ng buo. Tara, samahan niyo ako mag-sightseeing. Nung ma-enjoy ko na nga yung scenery mula sa view deck, nagpunta ako dito sa kabila kasi meron akong itatry. Ito yung tinatawag na Mata no Zoki. Tatayo ka nga dito at sisilipin mo yung view mula sa gitna ng mga paa mo. Ang sabi nga dito, nung unang panahon daw, nabuo ang lugar na to. Nung bumaba mula sa langit ang lalaking bathalang si Izanagi para makipagkita sa babaeng bathalang si Izanami. Kaya kapag tinignan mo tong lugar sa ganitong posisyon, ganito ang imaheng mabubuo. Kaya siya tinawag na Heaven's Bridge kasi para daw siyang tulay na papunta sa langit. Sa bandang gilid lang nito, nandito ang Kawaraki Nabe o yung pottery throwing. Pinaniniwalaan nga nila na kapag na-shoot mo itong mga bilog na gawa sa putik, magkakatotoo daw yung wish mo. Ang dami ang sumusubok pero parang nahihirapan sila. Ilan na yung mga napanood ko pero wala pa rin nakakashoot. Na-curious tuloy ako kung gaano kahirap. Kaya hayan at napabili na rin ako. 200 yan itong 3 piraso. Tapos pumila na nga ako. Wala pa rin talagang nakakashoot. Kung saan-saan nga napupunta yung mga binabato nila. And finally, it's my turn. Grabe, ang daming tao sa likod ko, nakaka-pressure tuloy. Unang bato ko, muntik nang pumasok. Pero nung pangalawa, ayun at na-shoot ko nga sa loob. Hindi naman ako nag-wish. Nag-try lang talaga ako for experience. Pagkatapos nun, nagpunta na ako rito sa restaurant. Kakain na ako ng pananghalian. Alauna na nga nito. At sobrang gutom na ako. Pinili kong maupo sa may magandang view. Sobrang nakaka-relax yung tanawin. Nakapag-order na nga ako at ngayon nga hinihintay ko na lang. Maya-maya pa nga habang nagve-video ko, napansin kong nandito rin pala si lolo't lola at ang apo nila. Kanina ko pa kasi sila nakakasabayan. Nakakatuwa makakita ng ganito. And heto na nga at dumating na yung pagkain ko. Curry katsu nga pala yan. Itong moment nga na to ay bigla akong na-miss si Kevin. Mas masaya sana kung kasama ko yung asawa ko. Kaya lang, nakapagkita na kami ngayong buwan. Kaya panay na lang yung pag-send ko sa kanya ng mga videos para mauna niya nang makita tong mga pinuntahan ko. Pagkatapos ko ang kumain ay bigla naman umulan. 2 oras lang yung pag-stay namin dito bago kami pumunta sa next destination. At meron na nga lang akong 1 oras. Habang nagpapatila ng ulan, nagpunta muna ako dito sa souvenir shop. Bibili ako ng ref magnet at saka nitong postcard. Sinimulan ko na kasi mangolekta ng mga postcard mula sa mga pinupuntahan kong lugar. Tapos dito ko sa likod sinusulat yung mga na-experience ko nung araw na yun. Feeling ko kasi maganda tong remembrance. At kumuha na rin ako nitong pasalubong na polvorones. Buti na lang at saktong tumigil na rin yung ulan. Kaya makakasakay na ako ng chairlift pababa. So dumiretso na ako sa sakayan. Heto nga yung pangalawang beses kong sumakay ng chairlift. Nung una ay nung nagpunta ako sa Mount Takaw. Sobrang saya sa feeling na sumakay ng ganito. Kaya kung may pagkakataon kayong pumasyal dito, dapat itry nyo din. Sobrang ganda ng view. Bilad lang sa araw. Pero baliwala yun ng mga oras na yan. Kung makikita nyo walang mga harness. Pero safe naman yan. Meron ngang net sa baba. Syempre, basta't wag ka lang tatalon. Imagine niyo kapag autumn dito, mapupula yung mga dahon, lalong magiging sobrang ganda ng tanawin.
At narating ko na rin yung pinakadulo. Sakto at meron pa akong oras para puntahan yung pahabang isla. Sabi nga ng tour guide, napakaganda raw dun. Kaya nga lang baka kulangin yung oras. Syempre, hindi ako papayag na hindi makita yun. Kaya naglaan talaga ako ng time para masilip man lang. Kapag lalakarin nga daw yun hanggang dulo, aabutin ng 50 minutes. Tapos kung magbabike naman, 20 minutes. Merong marerentahan ditong mga bisikleta. So para mas mapabilis ako at hindi masayang yung oras, nagrenta na ako ng bike. Meron na lang akong 20 minutes. For sure, hindi ko mararating yung dulo. Pero ganun pa man, gusto ko talagang mapuntahan. Dito pa nga lang ay sobrang ganda na. Paano pa kaya pag nasa loob na ako ng isla? At dahil nga kakatapos lang umulan, napaka-presko na ng hangin, napakagaan ng pakiramdam ko niyan. Lahat ng mga iniisip ko, yung mga problema, nakakalimutan ko talaga. At oo naman, may mga iniisip din ako. Hindi naman parating masaya lang. Anyway, papasok na ako dito sa isla. Sumasalubong sa akin yung kapreskuhan ng hangin. Madami rin ako nadadaan ng naglalakad. As in, napawaw talaga ako nung nakita ko to. Grabe, parang sa mga drama lang. Sobrang ganda talaga. Kaya naman naisip kong huminto muna. Napakalapit na kasi ng dagat. Napakalinis, tahimik. Basta, sobrang perfect. Tignan nyo naman, no? Sarap maligo. Naisip ko lang, ang swerte ng mga taong nakatira dito. Kung ako ang titira sa ganitong lugar, hindi ako magsasawa. Nagbike lang ako ng nagbike at ine-enjoy ko yung magandang tanawin. As in, sobrang konti na lang talaga ng oras ko. Kaya hindi ko mararating hanggang dulo nito. Pero at least nakita ko naman. Babalik na nga sana ako. Nung makita ko tong napakagandang spot dito, parang masarap mag-camping o di kaya mag-picnic. And by the way, buti na banggit ko, pwede rin palang mag-camping dito. Imaginein mo, gigising ka sa ganito kagandang tanawin. Nasa tabi ng dagat, kitang-kita mo yung mga boathouses, tapos sobrang presko pa. Ay naku, OA na kung OA. Pero feeling ko talaga para kung nasa movie. Hindi ako makapaniwala na nandito na ako. Napansin ko nga rin, parang wala akong nakitang mga kasama ko sa tour. Ako lang yata yung talagang nagplano ng oras. Anyway, pabalik na ako sa bus. Mini-make sure ko talagang on time ako dumating. Nakakahiya din kasi sa mga kasama. Pero don't worry kasi meron pa tong kasunod. Heto nga't pupuntahan na natin. See you sa next vlog. Bye!